Maraming salamat po sa inyong pag-aantabay sa atin pong Zoom worship service ngayong gabi. Ayun. So, sapagkat ang karamihan po sa ating mga kapatid na regular po na nakakasama natin dito po sa online services ay na either papunta na sila, nandun na sila sa campsite sa Palawan or traveling sila. Kaya't hindi ko po alam kung sino po ang eksaktong makakasama ko ngayon, pero maraming salamat sapagkat marami-rami pa rin naman tayo ngayong gabi. Ano po? So maraming salamat sa Panginoon sa buong isang linggo na pinagkaloob niya po sa atin sapagkat wala naman po ako nabalitaan na nadisgrasya or namatay or na nagkaroon ng sakuna. Especially ngayon naman ay summer season dito sa Pilipinas. Wala rin naman ako nabalitaan na naging casualty na kakilala natin or kapananampalataya natin, kapatiran natin sa pananampalataya sa nagaganap na war sa Middle East. Ano po? So, ganun pa man, patuloy natin na isama sa ating mga dalangin ang mga tao na direkta na affected talaga ng nangyayaring kaguluhan sa mundo. And alam po natin na syempre habang mas nalalapit pa ang pagdating ng ating Panginoon, mas marami pa ang mga hindi magagandang mangyayari sa ating sanlibutan. Kaya't nagpapasalamat po ako personally na patuloy tayong pinagkakalooban ng freedom, ano po, kalayaan na magamit pa rin ang platapormang ito para po sabi nga po sa Biblia, huwag pabayaan ang ano yun? Ang pagpupulong, ano po. Bagaman tayo ay hindi nakakapunta sa mga physical churches kasi karamihan po ng mga attendees ng ating pong online services ay mga individuals po na walang physical church na kasama natin sa kanilang lugar. Ano po. So, sama-sama po natin na salubungin ang araw ng Sabat. Magpasalamat tayo at purihin ang ating Diyos at ang ating Panginoong Hesus sapagkat patuloy niya tayong pinagkakalooban ng lakas ng buhay, ng mga biyaya na kailangan natin sa araw-araw at sa patuloy na kalayaan na nakakapag gather pa rin po tayo together kahit sa online man lamang. Ano po. Ngayong gabi po ay pinapasalamatan ko ang isang kabataan na anong tawag dito? Ay, hindi tumanggi sa assigned task sa kanya. Bagaman very late na niya napagtanto at nabigyan ng pansin ang ang task na ito na mag-present ngayong gabi. Ayan, so sa mga kabataan natin dyan at sa mga iba pa nating mga hindi na kabataan na nasa schedule po na mag-present ng chapter review mula sa aklat na Mind, Character, and Personality, paki-check din po ang ating pong posted na schedule or pwede kayong magtanong kay Trisha, kay Sister Trisha, kung kailan po ang inyong schedule na kayo po ang naatasan or nakalagay sa schedule na presenter para mas mahaba yung oras ninyo ng pag-aaral kung paano ipinipresent. Ano po, sapagkat actually I'm very strict na ngayon sa mga presenters natin. I want them to learn talaga yung ano yung mga kailangan inilalagay sa ating slides, ano po, because this is a platform na kung saan tinitrain natin ang ating mga kasamahan na gamitin po ang teknolohiya at ano po yung gabayan sila kung ano yung
klase ng presentasyon na mas efficient at mas epektibo po sa ating mga manonood. Sapagkat ang atin pong Vesper and midweek worship services ay maaari pong mapanood during the live broadcast at pagkatapos ng live broadcast ay napapanood pa rin po ito sa ating Facebook pages, sa Association of Seventh-day Adventist Facebook page at saka sa Restorers of the Beach Ministry Facebook page. So, please bear with me po kapag talagang dididikdik ko yung ating mga presenters na this is how you do it, no? Because of this is the more effective way of presenting your slides sa ating audience. I would like them to do away with the usual na copy-paste ang mga paragraphs. Ano po? So, sana ay wag ma-offend ang ating mga speakers, no? And ito po ay para din po sa ating pong kasanayan and effectivity. So, tayo pong lahat ay umawit na ng ating pong opening song, opening hymn po natin. At pagkatapos ay susundan yan ng prayer, ng opening prayer po na pangungunahan ni Sister KD Mendiola. Ayan. And after that, makakarinig tayo ng isang tanging bilang. At pagkatapos introduce ko sa inyo kung sino ang espesyal na panauhin natin sa gabing ito na magpe-present ng chapter review mula sa ating aklat na re-repaso. Let's sing our opening song. Let us pray. Our dear Heavenly Father, I'd like to thank you for the wonderful day of preparation that you have given to us. Please guide us this evening as we have our Vesper worship service, and we ask for your guidance for our speaker as well as she imparts to us
the message for this evening. May you fill her with knowledge and wisdom so that she may be able to uh, explain and give us the message that you want us to receive this evening. And please also guide all of us, or not with us, especially those our brethren who are traveling to Palawan for the camp meeting and youth camp that will be held there. And please heal the sick. Please touch them with your healing hands. And please also forgive us from the sins that we have done. Thank you for always hearing and answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. Pakinggan po natin ang tinig ni Sister Aina Dege. He numbers the stars and he calls them by name. He watches the sparrow and the nest whence it came. He cares for the lilies, so lovely to see. Because he loves them so, I know he loves me. He watches the lambs in the fold where they sleep. He cares for the shepherd watching over his sheep. He knows his creations where they may be. Because he loves them so, I know he loves me. He numbers the stars and our tears and our smile. He knows every sparrow and he knows every child. And when I see starlight or birds on the wing, I know my Father loves me and my heart sings. I know my Father loves me and my heart sings. Ayan po, no? I know my Father loves me and my heart sings.
Ang atin pong tagapagsalita ngayong gabi, ang ating pong presenter ng Chapter 16 mula sa Mind, Character, and Personality, Volume 1, ay si Sister Shanika Blanche. Isa po siya sa mga missionary volunteers ng Kagutungan Health and Restoration Ministry. Let's give our virtual pulpit to her as she presents Chapter 16, as she reviews chapter 16 to us or with us. Sister Shanika? Good evening po sa ating lahat. Evening na po ba sa inyo? Yes. And happy Sabbath po sa atin. Happy Vesper din po. So, ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na nagkaroon po ako ulit ng privilege na magsalita at magbahagi ng salita ng Panginoon. Ganon din po sa mga nanonood sa ating Facebook Live. Happy Sabbath din po sa inyo. So, ito pong naibigay sa akin na topic po na Chapter 16, matatagpuan po sa Mind, Character, and Personality, Volume 1, page 131. So, bagamat po, ako po ay, wala po akong asawa, at lalo na po wala po akong anak. Ang topic pong ito ay privilege pa rin po, no? Lalo na po sa aming mga kabataan at lalo na po sa mga may balak mag-asawa at sa mga may asawa na rin po. So, mabuti po na tayo po ay ating pag-aralan kung ano nga ba itong prenatal influences at gaano siya kaimportante sa atin ngayon. So, next po. So, sabi po dito, the physical, mental, moral, and spiritual development of a child is deeply influenced before birth. So, ano daw po? Ang physical at mental, moral at spiritual na development ng isang bata ay deeply influenced before birth. So, ganun pala kaimportante sa mga nanay sa kanilang pagbubuntis kung paano ma-develop ang physical, mental, moral, and spiritual ng kanilang anak. So, the character also of the child is more or less affected by the habits of the parents before its birth. So, sabi po doon, this presentation reviews Ellen G. White's teachings on prenatal influence from Mind, Character, Personality, Volume 1, Chapter 16. We will explore how parental thoughts, habits, and spiritual life affect unborn children. Support by inspired counsel and relevant King James Version Bible verses. So, yun po pala. So, dito po sa pangalawa nating slide, sabi po dito, Ellen G. White emphasizes that prenatal life is not neutral. God has designed pregnancy as a sacred trust where parental choices shape the child's future character. So, yun po palang ibig sabihin ng ating second slide. So, itong pangalawang slide po natin, responsibility of parents. Sabi po dito, parents may have transmitted to their children tendencies to appetite and passion, which will make more difficult the work of educating and training these children. Sabi po doon, Ellen White
The slides highlights moral responsibility while heredity is real. It is not an excuse. Rather, it calls parents to thoughtful preparation and reliance on God. So yung naipasa ng mga magulang sa kanilang anak na appetite and passion, kung saan mahihirapan silang turuan ang kanilang mga anak. So ganun pala ka-importante ang pagpipigil, lalo na sa mga magulang sa kanilang um, um, sarili. Dahil malaki ang tendency na ito ay kanilang maipapasa sa kanilang mga anak. Next po. So, the mother's influence. So, sabi po dito, every woman about to become a mother should be free from, sa bawat mga babae daw, ano daw, na magiging nanay, ano dapat ang alisin sa kanila? Sabi dito, care and anxiety, and should encourage a happy, cheerful, contented disposition. Sabi doon, Ellen White underscores the emotional and mental well-being of the mother. Peace, joy, and trust in God are not only blessings to her, but to the unborn child. Oh, praise God. Next po. The prospective self-control and temperance. The prospective mother should carefully guard her habits of life. So, temperance in diet, rest, labor, and emotions is a spiritual duty. Prenatal self-discipline is presented as an act of love and stewardship. So, yun pala ang dapat, let's say, perspective dapat sa mga nanay na kanilang bantayan na maigi ang kanilang kasanayan sa buhay. So, ito yung message ng Panginoon, especially na sa mga next generation sa atin, nakasalalay din sa mga magulang kung ano yung magiging kalalabasan ng mga next generation. So, kung wala silang pagpipigil, ay magkakaroon din sa kanilang anak at mas pa. So, next slide. The spiritual atmosphere in the home. The mother's desires and purposes should be in harmony with the great purpose of God. So Ellen White connects prenatal influence with spiritual life. Prayer, faith, and surrender to God help shape the child's disposition even before birth. So, ang tangi lamang na magagawa rin ng mga magulang is ang manalangin, manampalataya, at isuko sa Diyos upang matulungan sila kung paano i-mold ang kanilang anak kahit pa bago pa nila ipanganak ang bata. So nasa sa tiyan pa lang is ang nanay ay nandun na yung total na pag-surrender niya sa Diyos kung paano niya aalagaan ang kaluluwa na pinagkatiwala sa kanya. So, next slide. Fathers also bear responsibility. So, hindi lang pala nanay, kundi pati ang tatay, no? May malaki rin po siyang role. Sabi nga po dun, kung nabasa niyo po ang the whole chapter ng chapter 6
16, mali na iwan lahat ng tatay ang responsibilidad sa nanay na yung ma-overburden siya, kundi sa mga bagay na pinansyal, lahat ng pangangailangan ay siya dapat ang mag-take over. So, sabi po dito, fathers also bear responsibility. Fathers as well as mothers are involved in this responsibility. So, ang pagkakaroon ng anak, parehong magulang, tatay at nanay, ang dapat may responsibilidad. Hindi lang yung iisa. So, this chapter is not directed at mother alone. Fathers contribute through support, lifestyle choices, spiritual leadership, and emotional environment. So ito po pala ang role ng tatay. Ang suportahan ang pamilya, ang pagpili ng lifestyle, at ang kanyang spiritual leadership. Kung babasahin niyo po na ang isa rin po na narinig ko pa po noon sa atin na naniniwala bilang Kristiyano na before marriage is ibasahin daw ang Adventist home. Sabi nga po nila ay 2 beses at ganun din daw ang child guidance. So doon natin makikita, mailalaborate kung ano ang responsibility ng tatay. So sa spiritual leadership, alam po natin na ang tatay siya ang priest sa tahanan. So siya ang nagli-lead, spiritual leadership, and emotional environment. So next po. God's design for healthy development. Nature is obedient to the laws of God. So, when parents cooperate with God's natural and moral laws, they place themselves where divine blessing can work most effectively. So, sabi nga po, no, nature is obedient to the laws of God. Kung titingnan natin, i-study natin ang nature, ay sila ay nag-o-obey sa kautosan ng Panginoon. So, kung ang mga magulang ay makikipag-cooperate sa, sabi niya, God's natural and moral laws. So, both natural law and moral laws ay sabi niya, they place themselves where divine blessing can work most effectively. So, yun pala yung key para ang Panginoon ay makapag-work sa atin, especially sa mga magulang. Ma-impart niya ang divine blessing at mas epektibo. So, nandun yung nature, nandun din ang moral law. So, next po. Bible support. So, King James Version Bible support heredity and influence. Exodus chapter 20 verse 5 says, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the 3rd and 4th generation. So this verse supports the biblical principle of generational influence, reinforcing Ellen White's counsel on responsibility and inherited tendencies. So yung ng pino-point out ng part na ito is yung heredity and influence, yung naipapamana. So, kung na-review nyo po yung chapter 16 ng Mind, Character, and Personality, prenatal influence, ay kahit po pala yung couple, for example, mag-asawa ka or bago ka magkaanak, ay meron kang karamdaman, ay maaari pala na ito ay maipapasa mo sa iyong magiging anak at sa susunod pang henerasyon. At isa pa po ay maidadagdag ko po kunti
nasabi rin po doon sa chapter na yun na hindi hindi pinopromote or hindi willing or hindi God's will na um, ang mag-asawa ay may malaking age gap. Kasi daw po, kung sila ay magkakaroon ng anak ay maapektuhan ang physical ng bata. So, maapektuhan ang mga next generation. So, ano pa, sabi pa doon is, yung sobrang anak na hindi kalooban ng Panginoon na madami daw ang yung anak ba, like, yung temperance na sinasabi ng Panginoon. Kasi kung madami ka daw anak, magkakaroon siya ng damage sa surrounding mo. So, i-review nyo po yung chapter na yun. So, sabi po dito sa slide 9, this verse supports the biblical principle of generational influence, reinforcing Ellen White's counsel on responsibility and inherited tendencies. So, yun nga po yung nabanggit kanina. So, next po. Bible support sanctification before birth. So, Jeremiah chapter 1 verse 5, before I formed thee in the belly, I knew thee. No, ang ganda ng verse na to, na promise pa ng Panginoon na bago pa tayo pinapanganak, no? Ay siya na yung may plano na siya sa atin. So God's foreknowledge and purpose for life before birth affirm the sacredness of prenatal development. So doon natin makikita kung gaano kasagrado ang pagbubuntis ng isang nanay na ipanganak ang isang tao muli sa mundo. No? Next. King James Version Bible support self-control. So ano naman po ang sinabi ng Bible tungkol sa self-control? Sabi po sa Proverbs 23 verse 7, for as he thinketh in his heart, so is he. So this verse aligns with Ellen White's emphasis on thoughts and emotions shaping character, both in parents and in their children. So, kung sabi nga niya sa verse, for as he thinketh in his heart, so is he. So, in-emphasize daw dito ang kaisipan at emosyon na bumubuo sa ugali. Kung titingnan natin, nagsisimula lahat sa isip. Sabi nga nila, watch your mind for they become words. Watch your words for they become action. Watch your action for they become habits. And watch your habits for they become character. So, doon natin makikita, no? Na mahalaga ang self-control at nagsisimula yun lahat sa ating isipan. So, next. Hope and redemption. Bagamat nandoon yung consequence kung hindi natin susundin ang kalooban ng Panginoon, ay binigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon, ng kaligtasan. So, through the grace of Christ, inherited tendencies may be overcome. Sabi niya, Ellen White balances responsibility with hope. God's grace is greater than heredity, offering encouragement to parents and children alike. So,
titingnan natin sa mga salita ng Panginoon na kung titingnan natin kung gaano fallen ang tao sa ilang henerasyon na nagdaan hanggang sa panahon natin ngayon na yung namana natin na sa ating mga magulang ay hindi tayo iniwan ng Panginoon na walang pag-asa. So sabi niya nga, through the grace of Christ, inherited tendencies may be overcome. Yun yung promise ng Panginoon kung bakit pumunta siya sa lupa at nag-set siya ng example kung paano na na-overcome niya ay ma-overcome din natin. So next po, practical applications. So paano naman po natin ma-apply lahat ng mga theory na binigay ng Panginoon sa atin? So una, sabi niya, cultivate peace, prayer, and trust in God. So kadalasan dito pa tayo sa una tawag nito, bumabagsak yung peace. Kung minsan mahirap sa atin na tao yung magkaroon ng peace sa ating kapwa. So yun pala ay kailangan nating i-overcome yung magkaroon tayo ng peace. Next is prayer. So alam naman natin na wala tayong magagawa sa ating sarili kung wala ang Panginoon, kundi iluhod natin sa kanyang harapan at isuko ang ating sarili. At tayo'y magtiwala sa Diyos na i-answer niya yung prayer natin at yung mga promises niya sa atin. Next is practice. Ano daw po? Practice temperance in all things. So, ang temperance, hindi lang siya na-apply sa pagkain, kundi sa ating ugali. So, yung mga nabanggit kong ito ay kung sa amin na mga kabataan is much more sa mga nagko-contemplate na mag-asawa or magkaroon ng anak. So, kung dapat magkaroon ng peace, prayer, and trust in God, practice temperance in all things. So, fathers and mothers work together. So, pangatlo yon, fathers and mothers work together. So, magtulungan ang mga magulang. So, hindi yung nagkakaroon pa ng misunderstanding o hindi pagkakaroon ng pagkakaisa, kundi dapat magkaroon ng work together. Commit children to God before birth. So, pang-apat is commit children to God before birth. So, kung sino man po ang may karanasan ngayon sa pagbubuntis or sa may balak po na magkaroon ng anak ay bago po kayo manganak, sabi niya is i-commit nyo na po yung anak ninyo sa Diyos. So, tandaan niyo po na mga magulang na ang anak niyo po ay hindi po ninyo pagmamay-ari, kundi italaga niyo po sila sa Diyos. So, these slides translate doctrine into daily living. Prenatal influence is practical, spiritual, and attainable through God's help. So, next. Prenatal life is sacred ground. So, sagrado po. God calls parents to cooperate with Him in shaping character for eternity. So, close by emphasizing that prenatal influences are not about fear or perfectionism, but about loving cooperation with God's design. So, hindi yung magiging yung maging matapang ka na kailangan ganito ganyan or maging perfectionist ka, kundi
It's all about loving at cooperation with God's design, kung ano yung dinisenyo nyo ng Panginoon. So, para po sa ating panghuli na slide, sa ating closing verse na matatagpuan sa Philippians chapter 4 verses 13, sabi niya po sa atin, I can do all things through Christ which strengthen me. And with assurance, God empowers God empowers parents to fulfill this sacred responsibility through Christ. So, Christ is the author and finisher of our faith. So, sa lahat po na ating gagawin, sa lahat po ng sa inyong anak at sa ating pamilya, so, hayaan natin na ang Diyos, sabi niya, God empowers parents to fulfill this sacred responsibility. Gagawin po natin yung mga instruction ng Panginoon at especially po sa mga magulang at magagawa niyo po, makakamit niyo yun through Christ. Sabi niya, I can do all things through Christ which strengthen me. And maraming salamat po sa pakikinig sa ating devotional this evening and happy Sabbath po sa ating lahat. So sa mga nakikinig po, nais ko po kayong invite sa ating insight sa ating devotional this evening. Happy Sabbath muli. Maraming salamat, Sister Shanika. Sister Shanika, matanong ko, ilang taon ka na nga ngayon? Turning to 19 po this coming May. Uy, 19 na, ang bilis ng panahon. Isa na siyang, malapit ka nang mawala sa teen. Wala na 19. Next year, 20 ka na. Hindi ka na teen. Wala nang teen ang iyong edad. So maraming salamat kay Sister Shanika. Anong masasabi niyo mga kapatid? I-gallery ko na itong ating para makita naman ng ating mga kapatid, ang ating mga kasama dito po sa Zoom. Ayan. So, nais kong bigyan ng pagkakataon yung mga kasama ko dito sa Zoom na magbahagi din po kayo ng inyong mga insights. May mga kasama ba tayo ditong mga nanay? At mga tatay na rin. Oh, meron tayo dito kasamang tatay. Meron tayo dito mga dalaga at mga binata, I'm sure. I'm sure. Talagang may mga binata tayo dito. We have Kuya Rensborn or Kuya EJ and we have Kuya Sed. Diba? Si Brother Harry, ang tatay dito. Hindi ko lang alam kung may kasama ka pa bang iba, Sister Shanika dyan. Mag-isa pa lang po ako dito, Sister Nori, kasi Okay, nandun po mag-isa. sila sa church ngayon. Okay. So sa tumpa naman, hindi ko alam kung mag-isa lang din si Sister KD na nasa Zoom. But anyway, we have here Sister, sino si SS Choco? Sister Christine ba yan? Sino to? Yes po. Yes, Sister Christine Pedere, right? Apo ate. Yes, okay. So, mga dalaga at mga binata at may nag-iisa tayong kasamang tatay dito. Ano po ang inyong maibabahagi mula po sa chapter na ito na ni-review ni Sister Shanika? It's time to share your thoughts. Okay, Ate Trisha, nandyan ka? May tanong ako. Alin doon sa mga bahagi na binigyan ng emphasis ni Sister Shanika ang nakaka-relate ka bilang anak, no? Bilang anak ng iyong ina na masasabi mo na,
Ito pala, kaya pala ganito ako kasi namana ko pala kay lolo or kay lola or kay mami. Pero kasi syempre hindi masabi natin siya, namana ko to kay papa, di ba? So yung ano lang, yung nakikita mo lang na hindi mo rin masasabi ang lolo, no? Mga lola, di ba? Pwede din yung ugalin mga tita mo, parang bakit doon ako sa tita ko na to nagmana? Or what? So, anything, Ate Trisha? Like trait po na namana? Yeah, trait or habit. Oh, siguro po sa trait, yung pagiging impatient. Alam ko kung sino. Parang nasa salamin ko na ganun ako. Kapag nakikita ko siya impatient, sabi ko, parang ako lang ah. Parang, pero although hindi ko naman po sinisisi na dahil sa kanya, ano pa rin, parang ah, siguro may influence, may impact kung sino yung kasama mo sa bahay. Yun yung parang magse-share kayo ng ano ng kumbaga different ng traits when it comes to certain circumstances, like kung challenges, kung paano yun itatakal, yung mga ganun po. Like problems. So, nakita ko po yun. Pero ang kagandahan naman po, dahil nga po lagi akong nakaka-attend tayo ng mga ganitong gathering po, ay nabibigyan po tayo ng reminder na, kaya pala ganito. So, parang, kumbaga, mas naging understanding and hindi mo siya nakikita na parang, halimbawa, for example, kung nakaranas po ako ng, nakita ko po yung ugali na yon, ay parang mas naging understanding po ako na naunawaan ko po yung reason kung ba't siya ganun. Parang hindi ko po ma-explain ng maayos. Anyway, parang mas nagiging understanding po at lumalawak po yung parang perspective ko. And hindi ko po sinisisi yung taong yun. Parang ganun. Amen. Okay, thank you very much for sharing your own experience, Ate Trisha. Ako nga, personally, yung personality ko tsaka attitude ko, hindi ko naman makita yun sa parents ko. Sa nanay ko na napakapasensyosa, sa tatay ko na anong tawag doon? Yung personality tsaka attitude ng papa ko, ano yun eh. Paano ba sabihin yun? Yung hindi rin siya, ano ba sabihin? Ah, yung makikita mo na may may mayroon siyang temperance when it comes to attitude ha, or yung pagiging patient niya. So, pag ako tinitingnan ko yung sarili ko, kanino kaya ako nagmana? So, hindi lang pala talaga directly sa parents natin mismo, no? Pwede tayo magmana kung kaninong ninuno natin ang galing yung ganong weakness or yung ganong strength, 'di ba? Ganong attitude. So naiipasa pala 'yan sa genes, 'di ba? The wonder of God's creation. So, and pwede din natin siyang mabago dun sa generation na manggagaling sa atin mismo. Tayo, especially yung mga nanay, no? Kaya dito sa ano na to, dito sa chapter na to, binibigyan talaga din dito ng importance yung magkatulong talaga yung nanay at saka tatay during prenatal, 'di ba? So bago-bago pa lang magplano na magbuntis, dapat both yung nanay at tatay, alam nila yung mga responsibilities nila, alam na nila yung mga accountabilities nila, alam na nila yung dapat at hindi na nila dapat gawin. Yan. So, Kuya Sed, ikaw naman, anong share mo na ano ka ba nagkaroon ka rin ba ng realization na kaya pala ako ganito kasi bigla mong nakita kung sinong ano mo no, kung sino sa magulang mo or kung sa lolo at lola mo, dun mo yun nakuha. Go ahead, Kuya Sed.
Are you able to turn on your microphone or not? Baka kasi nasa lugar ka na hindi ka makapagsalita. Hello? Maingay daw. Okay, okay. So, how about Ate Christine? Christine Pedere. Anong masashare mo naman na yung experience? Na masasabi mong, dito pala ako Hindi na ako rin, di nag-navigate. mo na kung marunong talaga mag-Tagalog. Uy, Englishin mo na lang. Okay lang naman, nakakaintindi naman kami ng kaunting Bisaya. Go ahead. same question pa din po ba yung sa trait, ganon? Siguro yung nakuha ko atang trait sa parents ko is galing kay mama is selosa, madaling magalit, yung maladragon, tapos yung sa papa ko naman is medyo mahaba yung pasensya. Pero wag lang talaga galitan kasi nga may may characteristics din ni mama na pag magalit, maladragon, ganon. Tapos yung iba ko naman na personality ngayon ay hindi naman galing sa parents ko kundi galing na din sa peers na nabuo ko sa paralan, ganon. Kasi nga minsan yung parang sobrang comfortable ko na sa parents ko na na sinisigawan ko na sila kasi nga parang yung iniisip ko kaibigan ko 'to, gano'n, gano'n. Kasi nga parang nawawala na yung respeto ko ba kasi nga gano'n din kasi yung isang kaibigan ko sa sa school tapos parang nakuha ko talaga yung ugali niya God. Then kaya yun talaga yung pray ko pa ngayon na sana mawala. Yung too much familiarity na talaga sa parents ko kasi yung sobrang comfortable na ako sa kanila na napapasigaw na ako tapos minsan nami-misinterpret nila ni mama kasi nga nagsisigaw na ako tapos akala nila galit na ako ganon. Tapos yung talaga yung which is tatawag ko talaga sa sarili ko na humor ko lang yun pero parang hindi na talaga siya okay. Tapos gusto ko kasi talaga i-emphasize yung yung sinabi ni Ate Shanika kanina na yung sa nature, kasi nga yung parents ko is mga workaholic, gano'n. Mga nagpapahinga lang talaga sila every Sabbath, pero pag Sabado ng sunset, tapos hanggang before sunset ng Friday, trabaho talaga yan sila ng trabaho, hindi nagpapahinga. Tapos yung parang nakakaligtaan namin yung magtanim, yung kahit gano'n. Kahit ako nga, di nga ako nakakapagtanim na. Tapos, or mag-nature trail, nakapag-nature trail naman kami dati, pero kaisa lang talaga yun. Di na talaga yun naulit. Tapos, no, yung parang di na namin medyo na-enjoy yung creation ng Panginoon kasi nga, yung sobrang trabaho na nga ng parents ko kasi nga, pera, 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 gano'n. So, yun lang po ang tapos, kanyang pinagpe-pray ko po talaga yung ugali at saka yung temper ko po talaga na, ano, yung temper ko talaga na pag once na ako talaga yung magalit, di talaga ako makakapagpigil kaya gayon talaga yung yung pina-practice ko ngayon yung verse na Proverbs 32 verse 17 ba yun, na pag hindi mo kayang makontrol ang sarili mo or ang galit mo ay yung parang mahina ka na tao, yung gano'n. Kasi nga yung taong or yung malakas na tao is yung kaya niyang i-control ang kanyang sarili. Yun po yung masasabi ko lang ngayong gabi. Maraming salamat, Sister Christine. Ayan, so sa kanyang karanasan, ang kanyang influence ay hindi lang nanggaling o inherited, hindi lang, yung kanyang characteristics or attitude na nakikita ngayon ay hindi lang nanggaling o hindi lang inherited, bagkos influence din ng kanyang mga nasa paligid.
Yun. So, how about Ate KD? Yan. So, bago tayo magtapos, maubos natin ang mga nandito sa Zoom. Ate KD, ikaw naman, sa tingin mo, ano ang iyong mga inherited tendencies, mga weakness and strengths na sa tingin mo, ay, nakikita mo, ganito si Papa, ganito si Mama, ganito si Lola Sean, or si Lola Neri, ganyan, na nasa iyo, na namana mo. Ako hindi ko alam kung may namana ba akong trait galing kay mama. Kasi si mama ay tahimik lang at ayun nga, very patient siya. So, siguro yung mga namana ko ay galing kay dada. O galing kay Tita Nori. Galing sa pamilyang Mendiola. Sa magkakapatid, maliban siguro kay Tito Romel. Dahil Very ang patient din. dahil si Tito Romel lang ang alam kong pinaka-patient sa kanilang magkakapatid. At silang tatlo ay ano na, maiiksi ang pasensya. At malalakas ang boses Mm. na akala mo laging galit, pero hindi naman. So yung isa rin siguro yun yung manner of speaking. Kasi I grew up around, ayun nga, with dad. Tapos yung family ng Nasol, ganun din magsalita. In a way na, ah, palaging malakas yung boses, High palaging, pitch. laging high pitch. Akala mo galit pag nagsasalita. Pero pag tinignan mo naman yung mukha, hindi naman. And, pero may ganun din, na akala mo galit, galit sa tono, galit sa mukha, pero hindi naman talaga. So, parang ganun kaming magpipinsan sa Nasol. Ganun kami mag-usap na parang akala mo galit pag nakikipag-usap, pero hindi naman kami galit sa isa't isa. So, yun. Na-shape, yung ugali ko na-shape siya ayun nga, ng mga tao na nasa paligid ko. And yun yung mga naman ako sa parents, sa family, sa mga pinsan, sa mga tita, tito. So, ayun po. Andito din po ang aking dalawang kapatid. Ay, isa lang pala. Si kuya. So, damay natin siya. Si Kuya yata yung isa sa nagmana kay Lola Neri, no? Ayan, papunta na po siya. Kuya. Hello, Mama Sean. Kung ano yung mga ating mga namana mo, ating pamilya or parents. In terms Ano of ang mga ugali. bagay na minana mo? Mga bagay, mga traits, mga strengths and weaknesses from your parents or from your ancestors? Hindi ko na alam. Ano bang mga naman ako? Dispositions. Anong mga disposition mo sa buhay na sasabihin mo, kaya pala ganito ako kasi dito ko pala to sa ano na to namana, dito pala sa lolo ko na ito, o lola ko or sa papa ko or sa mama ko. Pagiging tahimik ni mama. tahimik ko si Keeping- mama. Keeping things to herself. Ganun ba yan? Hindi ko na alam. Wala akong maisip ngayon. Kung anong naman ako. Kanino nagmana yung wala siyang maisip? Naman ako yung puting buhok ni Dada. Madaling pumuti ang buhok. Oh. Okay. So, meron tayo dito kasama na tatay. Let's hear naman from the side of the tatay. Kung ano naman ang masashare mo sa amin na nung lumabas yung anak mo, masasabi, ay, ugali ko to Ay, ganito ako. Sige nga. May tatay tayo dito. Brother Harry, go ahead. Share us your experience.
Share to us pala. Hello, happy Sabbath. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Go ahead. Ewan ko kung ano baga. Siguro yung focus. Mayroon akong pag nagkaroon ako ng isip, parang nakikita ko kay Nico yung ugali ko ng focus Pag naka-focus ako sa isang bagay, marami na akong nalilimutang bagay. Parang yung nanay ko din. Siguro yun ang naman ako sa nanay ko yung pagiging pag isang focus niya na halimbawa sabihin na nating sa negosyo or sa career. Pero isa lang naman ako siyempre yung una yung pananampalataya kasi yun ang pinakaimportante. Kasi ang pananampalataya ko bilang Adventist ay nagmula sa lolo, sila yung pinakaunang mananampalataya doon sa amin sa lugar namin. Namana nung nanay ko, ang nanay ko ay backside dito, balik sa church. Lamig na naman, pero ganun ang ugali niya. Pero kahit siya ay tawag dito, backslider, kami naman, gusto niya laging, pumunta kayo sa simbahan, magsimba. Pero lagi siyang, kumbaga parang priority pa rin niya yung pananampalataya. So yun yung characteristic na ko, na naman ako na maganda kasi kahit na minsan may mga times na nakakalimot ka, is nandiyan pa rin lagi yung kaisipan mo ba na huwag lumayo sa Panginoon. Aside from that, yung sinasabi ko ng focus, na nakikita ko sa anak ko, kasi parang ako yun. Kasi yung anak ko, pag may focus siya, ay huwag mo siyang yung abalahin. Kasi baka masimangutan ka, o kaya mainis ka kasi hindi ka pinapansin. So parang ako, pag nakafocus ako sa isang bagay, ay nakakalimutan ko na lahat ng mga bagay-bagay na nandiyan na dapat ko din palang atupagin. So, mayroon talagang mga bagay na negative at saka positive, which is lahat tayo mayroon tayong chance na ma-realize habang may panahon pa na nare-realize natin ngayon na ito pala yung mga bad traits ko na dapat ko palang ma-overcome. So, ang pinakamaganda niyan siguro talaga kung mayroon kang overseer or guardians o something na magbibigay sa'yo ng reminder. So, napaka-importante lalo sa mga magkakapatid, sa dugo, lalo na sa blood, sa spiritual, Kung tayong lahat ay we are our brother's keeper, may mga traits of characters, negative and positive, na nakikita natin, pwede natin yun siyang may share directly dun sa kapatid na, may nakikita ako sa iyo na problema, ganito. Minsan lang ang hirap na makita sa sarili natin yon, 'di ba? Pero ang hirap din naman na manggaling sa iba. Sa sarili natin, hirap natin ang makita. Pag ipinakikita naman sa atin, ang hirap din naman nating makita. Or Kaya mahirap sabi mo, nating tanggapin kahit nakikita natin. tama yun yung pinaka-the best. Yan sabi ba yan ng Panginoon sa Revelation? I counsel thee to buy a gold that thou mayest be rich, and an eye salve that thou may see, that the nakedness, makita mo yung nakedness of your filthiness. So, walang iba na magiging gabay natin na masolusyonan yun is magkaroon tayo ng pamahid sa mata
Kasi kahit na nandiyan na, pinapakita na sa atin o sinasabi na sa atin, ang hirap natin tanggapin kasi nga meron tayong ano eh, yung ano ba, meron tayong takip sa mata natin. So yun lang yung traits ko siguro na nakikita na dapat sa pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi una is yung anak namin ay ano, pinaglihi naman niya yan sa ano, Kasama ng loob. hindi, pinaglihi naman niya yan sa pananampalataya kasi ipinag-pray niya yan. Pinag-pray namin dalawa yan. Tapos, pinalaki din naman namin yan ng nasa pananampalataya. So, pinipray ko na yung characteristics ng nanay ko na kahit na minsan ay nakakalimot, ay laging ang kaisipan ay bumalik. So ako ganun din. May ganun din akong characteristic na naman ako sa nanay ko na nakre-realize ko na dumadating yung time na nakakalimot pero laging gustong bumalik. So yun din ang panalangin ko kay Nico, magkaroon siya ng characteristic. Pero nakikita ko naman na yung kasi actually hindi lang naman yung anak nakikita sa magulang yung characteristic nila, di ba? Ganon din naman yung magulang. Nakikita ng magulang yung characteristic nila doon sa mga nagiging anak nila. So therefore vice versa lang yan. So ang pinaka-the best niyan is yun, salamat sa Panginoon dahil ipinanganak siya ng babaeng may pananampalataya sa Diyos at least namanan niya yon at nawa ay hindi siya makalimot. So yun lang mga kapatid. Salamat sa lahat. Maraming salamat, Brother Harry. Yan. So, first time natin narinig ang perspective ni Brother Harry bilang tatay. So, ako naman talagang kaya tama yung tinatawag na prenatal influences. Kasi, nung nakita ko yung anak ko na nag-develop siya ng, very emotional kasi ang anak ko. Naging very emotional siya. Kasi during the time na pinaglilihi ko pa lang siya, no? Tapos, nung nagbubuntis ako, ay palaging masama ang loob ko. Na hindi ko yun na-check. Hindi ko yun na-overcome. So, yung nakita ko natin, yung pag nagagalit siya, talagang gigigil na ganon, nakita ko yun nagagaling sa akin. So, yung sabi nga, back up naman talaga ng science na majority or malaking percentage talaga, hindi ko lang alam yung exact na percentage, malaking porsyento ng habits and characteristics ng mga anak nanggaling talaga mismo sa nanay. And influence yon nung pinagbubuntis pa lang. Yan. Kaya napakahalaga na ready talaga both yung mommy at saka daddy bago pa lang sila mag-conceive, no? Bago pa lang sila mag-anak, paplanuhin na nila at aralin na din nila kung paano maging nanay, paano maging tatay, paano, 'di ba? So, habang lumalaki yung anak nila, sa tulong ng Panginoon, maigabayan talaga nila. But then, dahil tayo ay may pinanganak sa mundong ibabaw na may tendency to sin, 'di ba? Kasi kung titingnan naman natin yung unang mga magulang dito sa lupa, si Adan at si Eva, bakit sila nagkaroon ng ng anak na katulad ni Cain na may tendency pumatay, 'di ba? Na meron siyang ganong klase ng pagkagalit. So hindi pa rin talaga maraming wonders sa mundo, 'di ba? Maraming wonders sa mundo. And yung kaya lang natin, yung kaya lang ng powers natin, ng capabilities natin, yun lang naman ang accountable tayo. So kapagka nagawa naman na natin bilang mga magulang yung talagang, kumbaga, yung talagang dapat nating gawin. And at the end of the day, our children chose what they want to choose, 'di ba? So at least, kumbaga, hindi tayo masisisi na hindi, oo, totoo, may mga namana ka sa amin. But during the time na nailabas ka na namin sa mundong ito, itinuro namin sa iyo ang tama.
So, hindi mo pwedeng sisihin yung magulang mo. 'Di ba? Once na itinuro sa'yo ng magulang mo kung yung tama, and hindi mo pwedeng sabihin na, kaya ko naman ginawa 'to kasi yung magulang ko ganito. 'Di ba? Hindi mo pwedeng gawin kasi it's your own choice, 'no? Puwede mong piliin na gawin ng tama at puwede mong piliin na gawin ng mali. Ayan. Although meron tayong mga inherited tendencies or evil traits, pero we could always choose to live a faithful life before God. So, maraming salamat sa mga nagbahagi ng kanilang karanasan in connection with our topic for tonight. So, tayo ngayon ay dadako na sa pagtatapos at tayo ay awit ng ating closing hymn na susundan ng closing prayer ni Sister Trisha De Jesus. Tis love that makes us happy, tis love that smooths the way. It helps us mind, it makes us kind to others every day. God is love, we're His little children. God is love, we will be like Him. Tis love that makes us happy, tis love that smooths the way. It helps us mind, it makes us kind to others every day. This world is full of sorrow, of sickness, death, and sin. With loving heart we'll do our part and try some soul to win. God is love, we're His little children. God is love, we will be like Him. Tis love that makes us happy, tis love that smooths the way. It helps us mind, it makes us kind to others every day. And when this life is over and we are called above, our song shall be eternally of Jesus and His love. God is love, we're His little children. God is love, we would be like Him. Tis love that makes us happy, tis love that smooths the way. It helps us mind, it makes us kind to others every day. Let us pray. Ama naming banal, na ang tahanan niyo po ay nasa katasan ng langit. Maraming salamat po sa araw po nito. Ganun po sa mensahe na napaka-importante, lalo na po sa mga magulang at ganun po sa pagpapalaki ng kanilang anak. Nawa po ay tulungan sila sa mga struggles and challenges sa pagpapalaki at upang ma-dedicate po nila ang kanilang mga anak sa inyo. Ganun din po ang mga influences namin ng mga sa mga kabataan ay tulungan kami na ma-influensyahan po namin sila ng tama at ayon po sa inyong banal na kalooban at tulungan kami, Ama, sa ang bawat isa po ay tulungan niyo po sa mga kahinaan at nawa po ay maging katulad po namin kayo. Muli po, Ama, salamat po sa inyong pakikinig at ito po ang aming dalangin sa mga pangalan po ng ang Panginoong Jesus. Amen. Muli maraming salamat sa lahat ng sumama sa atin ngayong gabi sa ating Vesper Worship Service. Inaanyayahan ko kayo bukas alas 9 ng umaga ang ating Sabbath School.
at susundan ng hour of worship service. God bless you all and happy Sabbath.